matigas ang ulo niya. Dati po, kapag merong problema ang Israel, kasi ang Israel po, konti pa lang talaga sila kumpara po dun sa mga tao na nakapaligid sa kanila. So, kasi po, di ba, yung mga tao dun sa palibot ng Israel na una na sa kanila. So, mas marami talaga po yun sila kakatatag lang ng kaharian. Ngayon po, pag may problema si King Saul, pupunta siya sa propeta na si Samuel para humingi ng advice. At bibigyan po siya ng advice. At sabi po dito, nang tumagal po ang panahon, si King Saul po ay tumanda na at si Samuel po ay namatay na. At ang nangyari po dito, si King Saul ay talagang harap-harapang sumuway sa Diyos. So, ibig sabihin po, talagang nagpasaway siya sa Panginoon. At kapag nagpasaway po pala tayo sa Panginoon, ay tumitigil din makipag-communicate ang Diyos sa atin. Yan po ang nangyari kay King Saul. At si Samuel po na propeta ay wala na din. So, ngayon po, ang problema niya, meron siyang mga kaaway doon sa labas ng Israel at mas marami ito sa kanila. So, ngayon po, kung dati humihingi siya ng tulong kay Samuel pero patay na nga po ito, ngayon wala na siyang mahinga ng tulong. Kaya po ang ginawa niya, meron po siyang isang alagad na nag-advise sa kanya. Sabi po ng alagad niya, pumunta ka sa isang mangkukulam, may kilala ako. Kaya po, ang pamagat ko ng ating pag-aaral, mangkukulam ng Edom. Dati po, yung mga mangkukulam, pinapatay ni King Saul. Kasi po, sa Israel talaga, ito po ay hindi sinasangayunan ng Biblia. Kaya sabi ng Diyos ay, sila ay dapat na paalisin. Sabi po dito. At ito pong mangkukulam ay nakatira sa isang kuweba. Ngayon po, si King Saul, sabi po doon ay, siya ay nagpalit ng kanyang damit para hindi siya mahalatang hari at nagsuklod siya. Kasi bawal nga po yun. Pero pumunta po siya dito. Sabi po dito, nang dumating siya doon, sabi niya sa mangkukulam, nung una po natakot yung mangkukulam kasi alam niya nga na pinapatay siya ni King Saul, yung kanyang mga kasama. Pero sabi ni King Saul, hindi kita papatayin ngayon. Ang gusto ko lang ay tawagin mo ang isang tao para sa akin. Sino po yun? Si Samuel, yung propeta ng Diyos. Gusto niya daw makausap si Samuel para humingi ulit siya ng advice sa kanyang gagawing paglalaban kinabukasan. So ngayon, sabi po dito, yung mangkukulam po ay gumawa ng orasyon at maya-maya po may lumitaw po na puting usok na ang forma po ay kagaya ni Samuel. Yung itsura po talaga ni Samuel. At sabi po ng mangkukulam kay King Saul, kausapin mo siya at sabihin mo kung ano ang gusto mo nalaman. Tinanong niya po, sabi niya, ano ba ang mangyayari sa digmaan kinabukasan? Yung pong tanong ni King Saul. At sabi po ng lumabas na parang multo daw ni Samuel. Sabi po dito, kinabukasan sa digmaan ay matatalo ka. At sabi po, ikaw din ay mamamatay, pati ang iyong pangalan na anak. Yan po ang nangyari. At kinabukasan po, totoo po, natupad yung sinabi nung multo na siya ay mamamatay. Namatay po talaga siya. At ang nakakalungkot po doon, namatay po siya na sumuway sa Panginoon. So, ibig sabihin po, sa pagbabalik ni Jesus ay hindi po siya maliligtas dahil sa kanyang ginawa. So, nakakalungkot po na ang isang tao na pinili ng Diyos ay minsan nang sumuway sa Panginoon. At yun po ang kanyang naging huling hangtunan, di po ba? So, hindi po pala tawag po dito, hindi po assurance na tayo ay nasa bayan ng Diyos ay tayo ay maliligtas na. Hindi rin po assurance na nasa labas tayo ay hindi tayo maliligtas, diba? Kasi naalala niyo po si Nebuchadnezzar, diba po, siya ay hari na pagano, hindi siya nakakilala sa Diyos, pero nagsisi siya, nagbalik siya sa Panginoon at siya ay maliligtas. Pero ito naman, dati po siyang lingkod ng Panginoon, naging matigas ang kanyang ulo at siya po ay namatay na malayo sa Panginoon. So, pero ang kapansin-pansin po ngayong umaga is yung multo na lumabas, di po ba? Na tinawag ng mangkukulam. So, ang una po nating tanong, yun bang posturang nakita ni Haring Saul ay totoo bang si Propeta Samuel? Siya po ba talaga yun? Ano po bang sinasabi ng Biblia? Sabi po ng Revelation chapter 16 verse 14, sila'y mga espiritu ng mga demonyo nagmagawa ng mga tanda. Hindi po pala yun si Samuel. Kasi una pa lang po, ang tawag sa kuweba yun, sa kuweba ng masasamang espiritu.
Si Samuel po ay hindi naman masamang espiritu, di ba? Siya ay lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin po, yun ay mga espiritu ng mga demonyo. Ang tanong po, bakit natupad naman yung kanyang sinabi? Ang ganito po kasi yan. Kumbaga, hinayaan na ng Diyos sa kamay ni Satanas. Si Saul kasi talagang sumusuway siya. So, ibig sabihin po, kung nasa kamay niya na, pwede niyang gawin ano man ang gusto niya. Kaya sabi niya po, bukas mamamatay ka, ganun po talagang ginawa ni Satanas. Kaya namatay po itong si King Saul. Po, nung sabi po dito ng isang aklat, The Patriarchs and Prophets, page 679, it was not God's holy prophet that came forth at the spell of the sorcerer's incantation. Hindi daw po yun si Samuel. Diyan. Samuel was not present in that hunt of evil spirits. So tandaan po natin na ito ay hunt o lungga ng mga masasamang spirito. Wala daw po dun si Samuel. Sabi dito, the supernatural appearance was produced solely by the power of Satan. Sino pong gumawa? Si Satanas. Kung kaya niya pong magpanggap na ahas, kaya niya ring pakita yung itsura ni Samuel. Di po ba? So kaya niya itong kopyahin. So at ganun din po ang ginagawa niya sa mga tao ngayon. Diba? Sabi ng iba, nakita ko ngayon aking kamag-anak. Nakita ko ngayon, hindi ako pwedeng lukuhin kasi nakita ko yung kanyang mata. Pero ang tanong, kamag-anak ko talaga yung nakita? Or yun ay kagaya ng ginawa ni Satanas kay Samuel na kanyang kinopya. Kasi si